say. And you're on. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bumabati sa inyo, Carlos Antonio from Los Angeles, California. Magandang umaga sa mga ating kababayan sa Pilipinas, mga OFW sa buong mundo. Anyway, nagpapasalamat at ako'y binigyan ng pagkakataon ni Kuya Manny ng ilang minuto para ma-live on air ang aking sasabihin ngayong gabi. Una ng mga balita, Hong Kong. Napag-alaman ko po na talamak ang tinatawag nating human trafficking. Sa isang balitang na aking nabasa, isang OFW na binigyan ng magandang promise na magtrabaho sa Hong Kong. Sinala niya ang kanyang kabuhayan, ang kanyang ari-arian, pinangutang niya ang kanyang paplete sa eroplano, pero bumagsak siya as what? Bumagsak siya sa isang mga ring leader sa Hong Kong na nag-uugnay para ipaghanap buhay ang kanyang katawan. Napakalungkot na balita ito sa ating mga kababayan OFW. Kaya ako po'y nakikiusap sa inyong lahat. Ingat lang po tayo sa mga illegal recruiters o mga nagbibigay ng mga magandang golden promises na bibigyan ka ng hanap buhay sa ibang bansa na magiging manager na isang retail store o isang empleyada sa isang big na malaking opisina sa Hong Kong, pero lumalabas naging biktima siya ng isang sindikato ng mga human traffickers. Sa ngayon naman, napag-alaman ko rin na ang United Nations ay nagpadala ng kanyang tinatawag na mga enforcer para para maobserbahan ang mga ceasefire truce sa Syria. Pero sa ngayon pa lang, nagtataka ako kung bakit ang ating mga OFW ay nagtatyaga pa na ayaw pa rin lumisan. Sila po ay nagigipit sa malaking gulong ito sa bansa ng Syria. Hindi pa po huli para kayo po ay mag-isip-isip na kung mahal ninyo ang inyong mga anak, mga magulang, dapat po ay iwanan nyo na ang Syria. Mga ibang bansa na kayo, pero ang Syria ay isang napakagulong. Kahit na meron tayong tinatawag na UN observer, hindi nila sinusunod ang mga patakaran ng tinatawag nating truce between Syria, the government, and the protesters. Kaya please, nakikiusap ako sa inyong lahat, lumisan na kayo. Iwanan nyo na ang mga kabuhayan nyo roon, mga ibang bansa na kayo sa mga karatig bayan ng Syria. Sa ngayon po ay napag-alaman ko rin na karamihan po sa kanilang mga OFW ay tumatawid sa border ng Turkey. Karamihan po sa kanila ay nagiging biktima ng malaking gulong ito o violence inside Syria. Kaya sila po ay nagtsatsagan tumawid sa mga bundok, sa ilog, para mga ibang bansa makaiwas lang sa malaking gulong na nangyayari ito sa Syria. Ano pa ang hinihintay natin, mga kababayan ko? Mahal namin kayo. Mahal kayo ng mga anak ninyo, mga magulang ninyo na iwan sa Pilipinas. Bakit kayo nagtsatsaga sa Syria? It takes time bago magkaroon ng katahimikan o bumalik sa magandang kalagayan ang bansa ng Syria. Hindi pa huli na dapat po ay lumisan na kayo, take advantage ng binibigay na offer ng Department of Foreign Affairs. Yung tinatawag na yung repatriation. Kaya please, nakikiusap ako sa inyo, kung mahal ninyo ang buhay ninyo, pera po lang yan. Alam ko mahirap ang buhay sa Pilipinas, pero dapat nyo po isipin na ang ating buhay ay mahalaga. Binigay ng Diyos ang ating buhay isa lang, at siya rin ang kukuha sa ating buhay. Pinaram lang niya ng Diyos ang ating buhay. Pero ano po ang dapat natin gawin? Mahalin niyo ang sarili ninyo. Marami pang paraan para kumita kayo ng disente. Alam ko napakahirap ng buhay sa Pilipinas ngayon. Talaga napatalagmak ang korupsyon. Left and right. Bakit po tayo nagtsatsaga pa? Humanap kayo ng ibang trabaho na pwede yung pagkakitaan at magkaroon ng katahimikan ng habang panahon. Nais ko po rin batiin ng belated happy birthday si kapatid Ed Pontanilla. Isa pong kapatid namin sa Mason. Birthday niya po kahapon. At si kapatid Boots. Marami pong salamat.
At naway lumigaya kayo sa darating na panahon, tumagal ang inyong buhay, at maligayang kaarawan sa inyong dalawa. Naway patnubayan kayo ng Diyos na mahabang buhay at na magandang kinabukasan sa inyong mga pamilya. Nais ko po rin tawagan ng pansin ang aking mga kasamang kapatid sa Masoneria, lalong-lalo na sa Pilipinas. Katatapos lang po ng tinatawag nilang annual communication sa probinsya ng Camarines Sur. Napakaraming mason na dumalo sa what they call it annual communication. Ito po ay ginanap at napaka-successful ang naging event na ito, at maraming mason from all over the world, Pilipinas, ibang bansa, Los Angeles, California, nagpadala ng mga delegado para maobserbahan ang election system ng Masoneria sa Pilipinas. Binabati ko rin po ang ating mga kasamang kapagong, what they call it, pagong ako, Puyang Pilipinas. Nagkaroon po sila ng mga 50 bagong pagong na nagkaroon sila ng what they call it, Caraga Confederal sa Quezon City. Ito po ay isang samahan ng mga mason sa Pilipinas na nagbibigay serbisyo sa mga the needy children of Bantay Bata 163. Ako po ay natutuwa at naliligayahan dahil sa tulong ng lahat, kapit bisig, abot kamay. Sila po ay nagtulong-tulong. Inaabot po nila kahit na anong hirap ang buhay nila sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ang nagiging beneficiaries po nila ay ang needy children ng Bantay Bata 163. Marami pong salamat sa inyong ginagawang tulong na ito, sa serbisyong binibigay ninyo, sa volunteer service sa mga mahihirap sa Pilipinas. Ilang kahon ang nambalik bayan boxes sa pinadala ng mga mason from Los Angeles, California at sa ibang Estados Unidos ng Amerika. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat kung bakit ito po ay dapat dating gawin, sapagkat ang hirap ng buhay sa ating Pilipinas ngayon, kaya dapat nating laging gagawin. Kung ano magagawa natin tulong ay gawin natin. Huwag nating ipagkait ang maitutulong natin sa kanila, sapagkat ang unang-unang motibo ng mason ay being generous, charity, at sa mga taong nangangailangan. Dito po naman sa Los Angeles, California, nagkaroon kami ng tinatawag naming volunteer service kailan lang. 6 po kami mga member ng pagong Ako Puyang Pilipinas, Los Angeles. Pero sa malaking grupong ito, isinama po kami sa ibang grupo na hindi mason. Kaya all in all, total of 20 people serving the homeless people, na humigit kumulang na 800 homeless people na nakapila. Binigyan namin sila ng mga libreng pagkain, na ito po ay donasyon ng mga big corporations sa Los Angeles and within the nearby, within the neighboring cities of California. Ako po ay nagpapasalamat. Bakit namin ginagawa ito? Sapagkat ang unang motibo ng masyon ng mason ay being generous and charity to the needy people. Sa darating na panahon at sa ilang buwan na lang ngayon, ilang buwan na lang ay Pasko na naman. I make it the point na ako po ay nagsisilbi Thanksgiving and Christmas. Whenever I do this, lumalabot po ang aking puso. Para bang napakalaking bagay sa akin ito. Kahit anong Thanksgiving o Christmas, kahit na po ako ay balayo sa aking mga mahal sa buhay, sa pamilya, mga kapatid, ako po ay nagkukusang loob na dumulog. Ito tinatawag kong payback period. Binibigay ko po ang aking panahon, my golden time, na silbihan ang mga homeless dito sa Los Angeles, California, among other brothers of other lodges. Sa madaling salita, ang charity ay ang number 1 motibo ng mason sa buong mundo. Because pagka nagawa nyo ito ay parang isang number priority nyo o isang obligasyon ng isang mason na tumulong sa kapwa. At kahit papano, kahit anong hirap, you have to share the bacon. Sabi ka ng mga puti, share me the bacon. Kung ano tinatanggap mo ngayon, ikalat mo ang iyong what you call this, kayamanan kundi ang iyong kaginhawahan. Sapagkat kung nagagawa mo ito sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, napakagandang paraan para gumang iyong kalooban. Bakit natin ginagawa ito? Sapagkat ito ay isang obligasyon na tumulong sa kapwa-tao. Bakit natin mahal ang kapwa-tao? Because
ang mga taong nangangailangan, lalo na din sa Los Angeles, California, along Skid Row. Nakita nyo, pila-pilang almost 800 or almost 1,000 people sinisilbihan po namin. Ito ay isang malaking tulong sa kanila. Sila po ay nakatutulog sa kalye. Buhay nila ito, hindi naman sila pwedeng napuntin ng pulisan ng Los Angeles sapagkat dito po as a rule, hanggat di ka gumagawa ng gulo, hindi ka dadamputin ng pulis dito or any police agency within the city of Los Angeles, State of California. Kahit sa ang estado, huwag ka lang gagawa ng gulo. Pero sa ibang state like Arizona, doon po ay napakahipit na tinatawag natin immigration law. Binigyan sila ng governor of Arizona to deputize na pwede silang manghuli. Kunyari, kayo po ay nahuli ng traffic violation, pwede kayong tanungin ng pulis, meron ka bang papel? Kaya sa ngayon po, sa huling balita natanggap ko, lately, karamihan ng mga illegal aliens from Arizona, tumatawid po sila from Arizona to California dahil sa higpit ng mga batas ngayon. Kaya dito po, kahit anong hirap, diskarte lang ang kailangan natin eh. Karamihan dito, nabubuhay ng tahimik lang. Basta meron kang problema, bitikong bibig. You never discuss your personal problem with anybody. Pero kung marunong kang dumiskarte, there's nothing impossible under the sun. Kaya kung marunong kang dumiskarte, masusulbahan mo ang iyong mga problema. Bakit? Bakit tayo malis sa Pilipinas? Sa hirap ng buhay. We move out for the greener pasture. Nandito ang buhay sa States o sa ibang bansa. Ang palitan ngayon magkano na lang? 42.35 pesos per dollar. Napakalaking bagay. Magpadala ka lang ng $100 sa ating mga kapamilya sa Pilipinas. Anong equivalent? 4,000 plus pesos. Pero kulang pa rin po. Dahil sa hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas, kulang na kulang. Kaya itong May 1 Labor Day, pinaglalaban ng mga workers na magkaroon ng 125 pesos increase across the board. Pero ano ginawa ng pamahalaan ngayon? Hindi pumayag si Presidente Noynoy Aquino III because magkakaroon ng malaking kapinsalaan sa economy ng mga malalaking korporasyon sa atin. Kaya ako po ay nakikiusap sa inyo lahat. Konting tiis lang at pretty soon makakamit ninyo ang inyong minimithi at magkakaroon kayong kahit papanong kaginhawa sa inyong buhay. Kaya sana, kahit manawari, matapos ang lahat itong mga kahirapan na ito. Sapagkat walang imposibleng hindi tayo nagaganap. Dapat po nating gawin ang dapat gawin at hindi pa huli. Anyway, meron pong kasabihan na babasahin ko. The most important thing a father can do for his children is to love their mother. Isang malaking bagay ito sa isang ama ng tahanan na mahalin niya ang kanyang asawa sapagkat ito lang magandang regalo maibibigay niya sa kanyang mga anak to love their mother. Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Carlos Antonio po, magandang gabi, magandang umaga, kababayan. Good night. Hello, we are the Operation Tulong USA.